Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, samang kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Oh, by the way, no, sa mga baguhan pa lang, pwede po bang makisuyo? Pag hindi po kayo nakapag-subscribe, could you please click naman po yung subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss sa mga episode natin. Okay? Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And I also appeal to you, no, tulungan po ninyo ang iyong lingkod na ma-reach out po natin ang mga kabayan po natin, no? Saan man po sila o kayo naroroon, okay? Upang mapalawig pa natin ang ating advokasya. Pag kiniklik po kasi yung subscribe, share, and like buttons po natin, ay malamang po masama po tayo ng algorithms ng YouTube at marami pong makapagpanood at sila din po ay may mapulot. At they could be your kamag-anak, they could be your friends o kakilala ninyo na maaring napag-usapan natin o pinag-usapan sa video, no? By the time na napanood niyo ito, they could find relevance mo sa ating napag-usapan, okay? And they too will benefit from our discussion. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Let's now proceed, no? Dito sa ating discussion. Of course, bago yun, no, I would like to thank our subscribers, our viewers po sa mga unending support po ninyo sa ating channel. Maraming salamat. Alright? So, okay, let's now proceed sa discussion po natin. Alam po ninyo, ito pong ano nito, no, this could be a mundane issue. But kung familiar po kayo sa titulo ng lupa o tax declaration ng lupa na kung saan ay may nakatatak po ron na nakalagay doon, may lien na itong lupang ito is subject to the provision, no? yung mana o paglipat na sa titulo may lien, subject to the provision of Section 1, okay, Section 4 of Rule 74 of the Rules of Court. So, ano bang ibig sabihin yan? At tapos, may nagtanong pa sa atin, bakit may ban? Bakit ba? Ano bang purpose ng ban at nire-require? Okay? Ito pong bibigyan natin ng kasagutan sa liham po sa atin ni Emma, kay Emma Candice. Okay, sabi niya, attorney, paano po nagwo-work yung heirs ban? Sabi niya, ni-require po kasi ng buyer ng property. If in case magka-problema, yung issuer po ba, mga heirs po ba ang sisingilin kami doon sa ban? Yun ang tanong niya, no? Okay, ganito yan, no? Sa lahat kasi ng mga settlement of estate, no? Particularly, halimbawa, sa extrajudicial settlement of estate, sa affidavit of self-adjudication as sole heir, no? Ito po subject to the provision of the rules of court na kung saan, no? Ang mga heirs, no, ay nagko-commit sila na o ni-require sila, no, na kung sakali mang merong, kasi ano bang requirements muna? Ano bang requirements upang magkaroon ng extrajudicial settlement? Okay? Ibig sabihin, na para hindi na kailangan pang pumunta sa korte. Kasi po, pag ang isang tao kasi may iniwang ari-arian, okay? At pag yung taong iyon, isa sa mga heirs niya o mga heirs niya ay minor pa, o kaya ito ay may utang, o kaya ito ay may last will and testament, ay hindi po pwede yung tinatawag nating extrajudicial settlement. Ay kailangan po pumunta sa korte. Okay? So in this particular case, pag sinabing extrajudicial settlement, hindi na kailangan pang pumunta sa korte. Okay? So, pag ganito, what if pag may maghahabol later on? Yun ang sinasabi natin. Kaya nakalagay po doon sa titulo, pag nagkaroon ng extrajudicial settlement, lahat po ng mga heirs, okay, ay mayroon po kayong 2 years, okay? Na kung halimbawa hindi o mga
claimants, may pinagkautangan halimbawa yung namayapa na, ay meron kayong 2 years from the time na nagkaroon ng lien o entries doon sa titulo ng lupa o sa tax declaration certificate na i-question o habulin yung settlement ng estate kung meron kayong claims, okay? So, pag natapos after 2 years, ay pag walang naman naghahabol, okay? Pag walang naghahabol, ay ang sino man sa mga heirs ay pwedeng humingi po ng mag-file ng motion o manifestation doon sa Register of Deeds na i-cancel na yung lien na yan, okay? Ngayon, in this particular case, ang tanong kasi sa atin, bakit may ban? Okay, ito yung kasagutan natin kanina, no? Kasi, kung sinasabi nating walang utang, walang menor de edad na mga heirs at walang last will and testament, okay, extrajudicial settlement. Lalo pag nagkasundo yung mga heirs, okay? Ngayon, siyempre, what if may utang pala yung namatay? Okay? Saan ngayon yun hahabulin? Kung nagparti-partihan na yung mga heirs. Usually po diyan ni-require po ng ating proseso, ng ating revised rules of court section 1, no? Rule 74 na mag-post ng ban, no? Just in case na doon sa may maghabol doon sa personal property. Tanong po natin, ano yung personal properties? Doon kukunin, halimbawa, may utang. Siyempre, may pera ba? Naiwan. Alahas. Okay? Sasakyan, basta mga personal properties na maaaring ipambayad doon sa naghabol. Kaya, kinakailangan mayroong ban. Okay? Magkano ba yung ban? Depende po yan sa value po ng estate. Okay? So, ito ay nilalaan lamang doon sa mga personal na pagkakautang nung namayapa na. Okay? Now, hindi po ito manggagaling sa bulsa ng mga heirs. Of course, yung pag-raise ng hindi naman po ganun ka-expensive yung bond kasi po you can apply for a bond sa mga bonding company po, ng surety bond company. So, hindi naman po kalakihan yan. Babayad lang kayo ng premium. Okay? Ngayon, in the event na hindi magkaroon ng sapat, no, ang babayaran, no, doon sa mga naiwang personal property, ay maaring yung creditors, no, ay maaring maghabol na sila doon sa estate, sa mga real properties nung namayapa na. Okay? So yun po. Kaya, pero meron silang 2 years. No? After 2 years, at hindi na hinabol yun, hindi sila naisagawa yung kanilang paghabol, o ganun din yung mga heirs na nag-participate doon sa extrajudicial settlement, ay they are deemed to have already waived na nila. They are barred from running after the estate of the deceased, no? Now, this is only applicable kasi maraming nababahala. Paano yung mga heirs na hindi nagpirma doon sa extrajudicial settlement? Paano yung mga heirs na hindi nakapagpirma dahil ayaw nila, hindi sila conforme sa hatian, or nasa abroad sila? Ibig sabihin, nakalipas na ang 2 taon, hindi na sila pwedeng maghabol? Hindi po. Applicable lang po yung 2 years, no, sa mga heirs, no, na pumirma, nag-participate doon sa tinatawag nating extrajudicial settlement. Now, tungkol naman doon sa mga creditors, okay? Kaya pag wala silang ginawang paghabol, they are deemed to have, pinipresume din po ng batas na walang utang nga yung namatay, no? Kaya after 2 years is presumed na walang naghabol, and therefore magiging pwede nang alisin yung lien doon sa titulo o sa tax declaration certificate. Ngayon, kaya kung napansin ninyo, isa sa requirements, no, na pagkaroon ng extrajudicial settlement is may publication sa newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks. Ang publication nito will serve as a notice, no, to the whole world na nagkaroon na ng settlement sa estate nung namatay. Kaya kung kayo may habol doon sa mga properties, nagkautang sa inyo, ay pwede kayong mag-file ng claim, no?
dito sa properties, at kung nag-file kayo ng claim at hindi magkasundo, ay pupunta yung extrajudicial settlement niyan may be terminated and may be set aside, and pupunta po yun sa korte, no, for further proceedings. So yun po ang reason, no, kung bakit ay mayroong nire-required ang ban, no, surety ban ang Section 1, Rule 74 ng ating revised rules of court. Okay? So, sana nasagot natin ang mga katanungan ni Emma Candice. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo, no? At maraming salamat sa inyong pagtangkilik. See you in the next video po natin, and God bless.